programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! First day of October na, panibagong buwan, panibagong plano sa ating buhay. Second burn month na, I'm sure excited na kayo sa Pasko. Well, ako rin naman po excited na. At sa buwan na ito, syempre, iba't ibang mga pagbabago na naman sa lagay ng ating panahon ang dapat nating paghandaan. Kaya naman nandito po kami para bigyan kayo ng updates, hindi lang naman sa ating weather, kundi pati na rin sa iba pang mga pangyayari sa ating bansa at sa iba pang dako ng ating mundo. Sa unang araw ng buwan, simulan po natin ito sa pamamagitan ng pinakamatamis na ngiti at pinaka-positibong pananaw. Kaya naman live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na simula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanood kami via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Wednesday morning, October 1, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Mga kababayan, sa ating unang balita, patuloy po ang pagbabantay natin sa pagputok ng Ontake Volcano, dyan po yan sa bansang Japan. Ang Mount Ontake ay kilala bilang isang climbing destination. At isang araw mula po nang maganap ang eruption noong September 28, araw po ng Sabado, higit 30 ang naitalang nasawi. Ayon po sa mga ulat, karamihan sa mga nasawi ay natagpuan sa summit ng bulkan kung saan naobserbahan rin ang maraming ashfall. Ayon naman po sa pinakahuling ulat mula po sa weather.com, umabot na ng at least 36 people ang nasawi dyan po yan sa Ontake eruption. At makalipas ang ilang araw mula po nang naganap ang pagputok nito, patuloy pa rin ang seismic activity ng nasabing bulkan. Ayon po sa Japan Meteorological Agency, nagpapakita ng senyales ang Mount Ontake na maaring may mangyari ulit na eruption sa mga susunod na mga araw. Mahigpit pa rin po ang pagbabantay ng mga eksperto sa kondisyon ng bulkan at patuloy po natin yung babantayan pati na rin po yung mga updates tungkol dito sa mga susunod na oras at susunod pang mga araw. At tuloy nga po na pagbabantay po natin dito sa Ontake eruption ay ang pagbabantay rin po natin dito sa patuloy na pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Kaya naman sa puntong ito, alamin na po natin ang update mula po yan sa PHIVOLCS. Ayan po yung Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon po sa kanilang latest information as of September 30, 2014, o yan po ay kahapon, nakataas pa rin po ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano. Ibig sabihin po nito ay nasa critical condition pa rin ang nasabing bulkan. And for the past 24 hours po mula kahapon ay naobserbahan po ng PHIVOLCS ang isang volcanic earthquake. Ganoon din po ang 3 rockfall events at meron din po tayong nakita na moderate emission of white steam plumes. So dahil po dito, mahalaga po na malaman po natin ang inaasahan po ng lagay ng panahon dahil nga po patuloy nga po ang pagbabantay natin dito po sa Mayon Volcano. So ito po ang special weather forecast na inilalabas po ng Pag-asa para po dyan sa may bahagi ng Albay. Para po sa araw ito, inaasahan po natin ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. At ito po nga agwat ng temperatura ay sa pagitan naman ng 24 to 31 degrees Celsius. At ganun po, alamin na po natin anong oras kaya sisikat si Haring Araw. Para po sa ating sunrise sun po ay mamayang 5:45 ng umaga at ang sunset po natin ay 5:45 ng hapon. Ibig sabihin po nito, meron po tayong equal day and equal night. So yan po, meron po tayong parehong oras sa umaga at ganun din sa gabi. Sa moonrise naman po natin, yan po ay 11:35 ng umaga at ang moonset po natin 11:20 ng hapon. At para po sa ating phases of the moon ngayong araw na ito, October 1, 2014, ay magpapakita po ito ng first quarter moon. Ibig sabihin po nito, mahina naman ang ating gravitational pull kaya wala naman po tayong inaasahan na pagtaas ng tubig kesa po sa normal level kapag meron po tayong high tide dahil nga po mas mababa po ito kapag meron po tayong high tide at mas mababa lalo kapag meron naman po tayong low tide. Pero bukod po dito, inaabangan din po natin ang pagpapakita naman ng waxing gibbous moon sa darating po na Biyernes, October 3, 2014. Ibig sabihin po nito, ayan po inaasahan po natin na meron po yung 69% illumination. Ito po ay nakikita kapag ang buwan ay more than half ang kanyang illumination. Ang ibig sabihin po ng waxing ay yung paglaki o pag-increase ng liwanag sa ating buwan. Kapag po waxing gibbous, ang buwan ay nasa pagitan ng 45 to 90 degrees angle mula po yan sa ating mundo at sa ating araw.
At ngayon pag-usapan naman po natin ang ating tidal predictions courtesy of NAMRA. Ito po ay along Manila Bay. Ang high tide po aabot po ng 1.04 meters. Yan po ay 1:34 ng madaling araw. At ang low tide naman ay 10:07 a.m. mamaya. Yan po iaabot ng 0.10 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.